Meron pong magkaibigan na pagkatapos sila maglaro, sabi niya, bro, sarap talaga maglaro ng basketball. Oo. Palagay mo ba sa langit merong basketball? Sabi niya, palagay ko wala. Hindi, meron. Ay, ganun. Kasi masaya yun eh. Hindi, wala. Tatalo sila kung may basketball sa langit. Wala. Sabi nila, sige, dito na lang. Kung merong mauna sa ating mamatay, no? At makarating sa langit, pwede ba bumalik lang para ikwento lang kung may basketball nga, wala. Sige, sige, hindi ganun, sige ha. Deal yan, ha, deal. So, after ilang months po, namatay yung isa. Bilang pagtupad sa pangako, siya, hoy, bumalik. Nagising natutulog na kaibigan niya. Niya, bro, niya, nandito ako. Oh, nandiyan, ba't bumalik ka? Di ba usapan natin, pag may namatay, babalik? Para sabihin kung anong nandun sa langit. O ano? Bro, kami niya ganon, may good news ako sa'yo. May good news ako sa'yo. Tsaka may bad news ako sa'yo. Ano yung good news? Bro, may basketball sa langit. Talaga? Sabi na nga ba, may basketball dun eh. Ganon. Ano yung bad news? Pare, may laro ka bukas. Hallelujah. Si, doon daw, nagkaroon daw ng laban ng langit at ang impyerno sa basketball. No? Team ni God at saka team ni Satanas. No? Sabi ni team ni God, yeah, palagay ko, mananalo kami sa laro na to. Sabi niya, bakit kanyo? Sabi niya, bakit? Kasi nandito si Wilt Chamberlain, nandito si Moses Malone, nandito si Kobe Bryant. Tsak, panalo kami. Ang langit. Sabi ni Satanas, hindi. Hindi kayo mananalo. Bakit? Nasa amin ang lahat ng referee eh. Joke lang po mga kapatid. Nagagalit yung iba dahil na foul out si JC, no, Jordan Clarkson, dahil po dun sa mga medyo controversial na mga call ng referee. But anyway, part of the game. Part of the game. Anyway, okay. So excited ba kayo sa umaga na ito as we hear the Word of God? Amen. Ang ating pong topic sa umagang ito ay blessings flow. Blessings flow. Ayan. Okay. So, open your Bibles. Kunin po natin mga Bibles natin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Sige po. Pwede bang taas natin mga Bible natin? Yung may mga dalang Bible, can you lift your Bibles with you? Yan. Praise God. No? Sa susunod, gusto ko sana mas maraming Bible ako makikita. Amen. Amen. Okay. So, buksan natin sa Hebrews chapter 11 verses 20 to 22. No? Ito po ang salita ng Panginoon, mensahe niya sa atin sa araw na ito. Hebrews chapter 11 verses 20 to 22. Sabay-sabay nating basahin. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. No? Pagpalain, Panginoon, ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, ang kayamanan po namin ay ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong salita ay talagang lumikha ng pagbabago sa aming puso, sa aming isip, sa aming buhay, at kami maging kaluguran mo, Panginoon. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Because God is really good. Please be seated in the presence of the Lord. Okay. So dito po sa verse natin, no, itong tatlong characters, si Isaac, si Jacob, saka si Joseph, 3 generations, no? Ang bukang bibig po ng writer ay blessing. Can you say blessing? Yan, 2 beses pong binanggit dito yung blessing, no? At talaga pong napakahalaga ng blessing even during their time, no? At ito yung mga dying words nitong tatlo. No, ito po yung siguro kung lalagyan mo ng title tong verses na to, The Dying Faith.
or the fate of the dying. No? Kasi ito yung bukang bibig ng mga, alam mo yun, pagka malapit ng matapos ang buhay mo, ano ang lumalabas sa iyong bibig? At ang lumalabas sa bibig ng tatlo na ito is all about blessing. Okay? Sinong gusto po ng blessing? You want blessing. Amen. Amen ba? We all want blessing. Kaya lang ang tanong natin is, bakit matumal ang blessing? Bakit parang tikatik ang blessing o mailap ang blessing sa atin? We are supposed to be a people of blessing. Pero bakit ang buhay natin ay parang pinagkakaitan yata ng blessing? Siguro, dahil medyo hindi malinaw kung anong pagkakaunawa natin sa blessing. No? Kasi pagka sinabi nating blessing, anong pumapasok sa isip ninyo? Pera, di ba? May nagbigay ng pera, uy, blessing. Di ba? Nagdala ng pagkain yung kapitbahay, uy, blessing. Bumili yung anak mo ng pizza, uy, blessing. Di ba? Yan ang madalas nating bukang bibig kapag ka meron kang bonus, pagka meron kang promotion, blessing. Di ba? Pagka pinagaling ka ng Lord, blessing. Pagka sinagot ng Diyos ang panalangin mo, sinagot ka ng nililigawan mo, wow, blessing. Di ba? So ang bottom line nung ating blessing ay yung mga bagay na nakatutuwa at particular yung mga bagay na material, no? At mga sagot ng Panginoon sa ating dalangin. But let me give you a more adequate definition of blessing. No? Hindi lamang po siya material na bagay. At noong panahon nila, ang blessing ay hindi lang pera o mga pagpapala. Ang blessing po is a public declaration of a favored status with God. Ang blessing is more than money, more than food, more than clothing. Ang blessing is a position. Ang blessing is a standing in the presence of the Lord. Ang blessing ay yung access to the riches and the graces of God. At itong blessing na ito, kapag ka napasa iyo, binibigyan ka ng kapangyarihan. No? Binibigyan kita ng kapangyarihan for prosperity and success. Yung pong salitang blessing sa Bible ay nabanggit ng 600 plus times. No? Napakaraming beses binanggit yung blessed, o kaya blessing. Okay? At merong iba-ibang word na ginamit po sa blessing. Ang Hebrew word for blessing is barak. Pwede bang sabihin mo barak? Literally, ang ibig sabihin ng barak ay lumuhod, to kneel. Ibig sabihin niyan, yung blessing, nire-receive mo, nagpapakumbaba ka, lumuluhod ka, doon sa nagbe-bless sa'yo. So that's the picture of blessing in the Old Testament. Meron pang isang word na ginagamit sa Hebrew, which is esher, no, nang ibig sabihin naman ito is happy or favored. Okay? Sa New Testament po, ang word na ginamit, na katumbas ng barak, ay eulogeo. Sabihin nyo nga, eulogeo. Diyan ang galing yung salitang eulogy. Di ba kapag may mga patay, yung mga magagandang salitang binibitawan mo dun sa yumao, ang tawag doon eulogy. Ito, eulogeo, ibig sabihin yung mga praises or commendation, no, o mga aspirations na binibigay mo sa isang tao. Okay? O tinatanggap ng isang tao. Ang isa pang word na ginamit sa blessing or blessed ay makarios. No? Kapag ang anak ninyo, nagkaroon kayo ng anak, pwedeng ang pangalan nyo, Macario. O kaya Eulogio. No? Pero makarios, ang ibig sabihin nito is happy or favored. So parang kung titingnan mo, nasa next slide na tayo, no, ay yung Greek na eulogeo, yun ang katumbas ng barak. At yun yung ginamit dito sa word, sa verse 20. Yung blessing na binanggit dito, na binigay ni Isaac kay Jacob at kay Esau, ay eulogeo. Yung blessing na binigay ni Jacob sa mga anak ni Joseph ay eulogeo. So hindi lang ito yung attitude and the feeling of happiness and being favored, but this is a position. Ibig sabihin, pinoposisyon ka strategically
so that the favor will be on your lap. Kaya by faith, Isaac invoked future blessings, eulogio, on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed eulogio, each of the sons of Joseph. And by faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. Now, ano matututunan po natin dito sa passage natin with regards to blessing? Okay? Tingnan muna natin yung verse 20. Nung paano sinabi na si Isaac, binless niya yung kanyang dalawang anak na si Esau saka si Jacob. Okay? Number one po mga kapatid is this. One thing that we can learn from this is that the blessing is sought. No? The blessing is sought. Kasi by faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. Alam po natin ang storya, mga kapatid, ni Esau saka ni Jacob. No, they both wanted the blessing. They all ran after the blessing. Both of them. They were passionate about the blessing. Si Jacob, dahil sa sobrang passion niya to get the blessing, binili niya nga yung blessing kay di ba? Kay Esau sa pamamagitan ng isang mangkok na sopas or bulalo, di ba? Ibinenta naman ni Esau yung kanyang birthright. Kasi gustong makuha ni Jacob yung blessing. At dinaya pa nga yung tatay, di ba? Sabihin, sa sobrang passion niya to get the blessing, to grab the blessing, actually, nung pinanganak po itong magkapatid na to, ang naunang lumabas si Esau. Pero yung pong si Jacob, dahil kambal sila, paglabas si Jacob, hawak-hawak po yung sakong ng kuya niya. Parang pinipilit bang ibalik doon sa loob para siya mauna. So medyo medyo si Jacob talagang supplanter or manggagancho o mandaraya. Kinukuha niya ang lahat sa lahat ng kaparaanan. So ito po yun, mga kapatid. At ang sabi dito sa verse, by faith, Isaac blessed. Pero kung titingnan natin, kung sa totoong storya, hindi by faith eh. Kasi nga, ang binless niya si Esau. Nagkataon lang malabo mata niya, ang na-bless niya si Jacob. No? Kasi ang paborito niya si Esau eh. Dahil masarap magluto, mahusay mangaso, no? At matipuno, athletic. Dahil sa guwapo at macho, yun ang paborito nitong tatay. Si Jacob naman ang paborito ng nanay. Kaya sa isip niya, ang i-bless niya, si Esau. Pero ang nanay ang gumawa ng paraan para ang mabless ay si Jacob. But the truth is this, no? Meron na kasing sinabi ang Panginoon that the blessing will be upon Jacob. Meron nang sinabi talaga na ang blessing ay nandun sa pangalawang anak, doon sa bunso. Okay? Kaya kahit minaniobra ni Isaac yung blessing, nakuha pa rin talaga ng pinili ng Diyos, which is Jacob. Alam niyo, nung nakuha ni Jacob yung blessing, nagngangal-ngal sa iyak tong si Esau eh. Kasi he wanted the blessing. Sabi niya, wala na bang natirang blessing sa akin? Sabi niya sa tatay niya. Well, para sa atin, sabi niya, ano ba yung blessing? Salita lang naman yan, di ba? Ano ba yung blessing? Hindi naman importante yan. No? Sa ngayon, parang hindi na masyadong binibigyan ng timbang yung blessing ng parents. Hindi na masyadong binibigyan ng timbang yung blessing ng leader. No? Parang sisigi na lang kahit walang blessing. No? Bakit? Sabi niya, salita lang naman yun eh. Yun ang akala natin. But there is power in the words of blessing. Kasi once you're blessed by the Lord, you will be blessed indeed. Walang sino mang pwedeng mag-curse sa'yo. Walang sino mang pwedeng bumawi nito pagka inilaan talaga sa'yo ng Diyos yung blessing na yun. Once you get the blessing of the Lord, no one can go against you. Okay? Kaya ganun na lang yung pagsusumigi nila na makuha yung blessing. But then again, it's not material blessing. It's the favor of the Lord. It's the countenance of the Lord looking at you with a smile on His face.
dahil sa merong ngiti ang Panginoon sa iyo, sa iyong ginagawa, talagang papatnubayan at talagang papagpawalain ka ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, yun ang binigay ni Isaac sa kanyang dalawang anak. He blessed his children. Isaac blessed Jacob and Esau. Kaya mga kapatid, I challenge you na you seek the blessing of your parents, you seek the blessing of your leaders, no? Huwag nating hahamakin, huwag nating ipagwawalang bahala. Because we live in the spirit of honor and respect. Once we disrespect people in authority, especially our parents, no? Ang katumbas po niyan ay maikling buhay. Sapagkat ang sabi po sa Biblia, if you want long life, honor and obey your parents in the Lord. So if the advice or the blessing of the parents are not sought, there is disrespect. Minsan madali sa ating hayaan na lang yan. Batandaan natin mga kapatid, hindi po nagbibiro ang Biblia. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat. Because honor begets honor. And respect begets respect. Dishonor begets dishonor. When you dishonor your parents, you will be dishonored. When you dishonor your leaders, you will also be dishonored. Kaya dapat po, igalang natin ang ating mga magulang. Amen ba? Mga anak na nandito. Amen ba? Amen ba? Igalang natin ang ating mga magulang. Amen. Gulatin mong nanay mo. Maglaba ka. Amen. Gulatin mong nanay mo. Magluto ka. Gulatin mong nanay mo. Maglinis ka ng kwarto. Amen ba? Sino mga nanay dito ang gustong magulat? Kung ano-ano pinanggugulat ninyo, gulatin nyo. But more than the respect, napakahalaga that you bless them as well. Kapag may mga edad na mga magulang natin, you bless them with money, you bless them with your time. Siyempre, mahalaga din yung material blessings. Naalala ko yung isang lalaki na nilapitan ng pulubi. Sabi niya sabi nung pulubi, pahingi po ng barya. Pahingi po ng barya. Sabi nung lalaki, nako, pasensya ka na, wala akong barya . Malalaking bills lang yung dala ko. Sabi nung pulubi, abay, sige po, bigyan niyo po ako ng malaking bills. Kaya binigay ko sa kanya yung electric bill. Meralco bill. Kasi malalaking bill . Anyway, so yan po mga kapatid, we need to bless the people in authority. We need to bless. We need to seek their blessing. The blessing comes only to those who seek the blessor. Amen. So that's number 1. Number 2, hindi lamang the blessing is sought, dapat hinahanap mo yan. Dapat ay you seek after the blessing and seek after the blessor. Okay? Kundi pangalawa, the blessing is shared. The blessing is shared. Ano sabi dito sa verse? Verse 21, by faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. Okay? So, alam niyo po mga kapatid, binless ni Jacob yung kanyang 12 anak. 12 anak niya . Okay? 12 yung anak niya. Yan ang direct na mga anak niya. Yan ang naging 12 tribes. Pero, dito sa Hall of Faith, nakapagtataka na nakilala si Jacob hindi sa pagbe-bless ng 12 niyang anak. Ang hinighlight dito, yung pagbe-bless niya doon sa kanyang 2 apo, kay Joseph. Napansin niyo ba yon? Ang hinighlight ng writer is not just the immediate generation, the immediate next generation, but the 3rd generation. Sabi nga, the test of leadership is the 3rd generation. If you're a leader,
no? Kung nakapag-raise up ka ng second generation, matetest talaga kung leader ka, kung yung second generation nag-raise up ng another generation, which is the third generation. So Jacob extended the blessing to the next generation. Okay? So pinapakita dito mga kapatid na we don't live for ourselves. Sa panahon natin, we are so narrow-minded, we live for ourselves, no? Kung ano yung maganda para sa atin, kung ano yung mabuti para sa akin, makapagpapaligaya sa akin, o kaya sa aking mga anak. Hanggang doon na lang eh. But looking beyond us and looking beyond this generation, myopic or malalabo ang mga mata natin. Hindi natin nakikita yung susunod na mga generation. Si Jesus, meron siyang disciple at yung disciple niya may disciple. Si Paul, meron siyang Timothy. At si Timothy, meron siyang faithful men. Kaya po nung tinawag niya si Joseph, sabi niya, anak, sabi niya gano'n, halika dito, dalin mo sa akin yung dalawang anak mo, yung aking dalawang apo. Kasi yung dalawang apo ko na yan ay aangkinin ko. And I will give direct blessing to them. They will be two great tribes in Israel. Kasi yung Levite, no, ay kumalat po sa buong Israel ang mga Levita eh. Kaya in place of Joseph, the Levites, yung Manasa at saka Ephraim, no, yung dalawang tribo na yan. Kaya 12 pa rin yung tribo, mga kapatid. At nung ibinibless ni Jacob, yung dalawang anak niya, ang ginawa ni Joseph, ay inilagay sa kanan si Manasa kasi yun ang panganay eh. Inilagay sa kaliwang kamay ni Jacob yung Ephraim kasi yun ang bunso. No? Malabo ang mata ni Jacob. Alam mo ginawa ni Jacob nung ibe-bless niya na yung magkapatid? Kinross niya yung kamay niya. Oh. Yung kanang kamay niya, nilagay niya dun sa bunso. Yung kaliwang kamay niya, nakalagay dun sa panganay. Tapos binless niya. Sabi nitong si Joseph, Tay, mali po. Yung pong nasa kanan ninyo, yun po yung panganay. At yung nasa kaliwa ninyo, yun po yung bunso. Sabi niya, hindi, alam ko yung ginagawa ko. Itong bunso, mas ibe-bless. No? Bakit ganun ang ginawa ni Jacob? Siguro alam niya yung hirap na maging bunso, no? Sino ba yung mga bunso dito? Pakita sa mga kamay. Yung mga kawawang nilalang na yan, na laging utusan. Ano? Laging, So yung bunso, parang alam niya kung gaano kahirap maging bunso eh. Yung inilalaban mo lagi yung sarili mo, yung lagi kang nasa sideline, yung lagi kang nagmamana ka na lang ng mga pinagdamitan ng mga kuya at mga ate mo, no, mga pinaglumaan, sa'yo na pupunta lahat, di ba? Alam niya yung hirap ng bunso. At dahil bunso siya eh, si Jacob bunso din siya eh, daman-daman niya yun eh. Feel ba? Ramdam na ramdam niya. No? Pero bukod doon sa kanyang personal na experience sa pagiging bunso, meron din siyang revelation sa Diyos na, you know, the younger will be more blessed than the elder. I'm not saying na yun ang applicable sa atin ngayon na ang mga bunso ang pagpapalain, yung mga kuya at mga ate, walang kwenta. No, we're not saying that. But at this particular instance, no, mas pinili ng Panginoon yung bunso, si Ephraim, kesa doon sa kay Manasa. Pero sabi, i-bless din naman si Manasa. No? Pareho naman i-bless. Kaya lang, mas stronger ito magiging tribe ni Ephraim. Okay? So, the Lord knows. The Lord knew. No? And Jacob also felt that. The revelation from the Lord. Okay? So, para hindi na mahirapan ito, hindi na makipaglaban, makipagbuno itong si Ephraim, ibinigay niya na yung blessing. Kasi alam niya kung gaano kahirap kumuha ng blessing. So, ibinigay niya na dun sa bunso. And kung titingnan po niyo mga kapatid, yung blessing na ibinigay dito sa magkapatid na ito, di ba si Joseph ang prime minister ng Egypt? Tama ba? Amen ba? No? At kung ikaw ang prime minister ng Egypt, na-imagine mo ba kung ano mga privileges and perks ng mga anak mo? If you're the prime minister of Egypt, the world power, ikaw ang pinakamakapangyarihang lalaki doon sa pinakamakapangyarihang bansa, pinakamaunlad, pinakasikat, no? Pinaka-edukado. Siguro yung mga anak ni Joseph,
no, nag-aaral sa University of Egypt. Scholars. No? At hindi lang nag-aaral yan ng kolehiyo, nagmamaster yan, nagdo-doctorate yan. Tapos imagine mo yung mga privileges, mga perks na na-enjoy nito magkapatid na ito. No? Pero look at the prayer of Jacob for both Ephraim and Manasseh. Hindi niya sinabing, Panginoon, oh Diyos, when you look at Genesis, no? Ang prayer niya hindi yung, Lord, I invoke the blessing of Egypt upon these two boys. Lord, pwede niya ipag-pray na, Lord, nawa, ma-enjoy nitong dalawang apo ko na to. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng success dito sa Egypt. Sila'y maging makapangyarihan sa Egypt. Sila'y maging mga leader din dito sa Egypt. Maging influential dito sa Egypt. Lord, dalangin ko na yumaman itong dalawang apo ko na to sa Egypt and they will become powerful in Egypt. Jacob did not pray that kind of prayer. Sa atin, whenever we pray for our children, madalas ang panalangin lang natin, Lord, magtagumpay ang aking anak, makatapos sa pag-aaral, no, magkaroon ng magandang trabaho, dissenting trabaho, magandang negosyo. Lord, umunlad ang buhay ng anak ko, magkaroon siya ng kabuhayan, magkaroon siya ng bahay, sasakyan, makapag-travel siya. Madalas yun lang ang gusto natin sa ating mga anak. At kung sakali mag-iisip ang anak natin na magpastor kaya ako or maglingkod kaya ako sa Panginoon, discourage natin. Huwag ka masyado magseryoso sa paglilingkod. Nag-aaral ka pa, no? Nag-aaral ka. Focus on your studies, no? Meron po akong kilalang ganyan eh. Sinabihan yung anak. Sabi niya, anak, huwag ka munang masyadong magseryoso sa mga life group dyan sa church. Tutukan mo pag-aaral mo. Tutukan mo pag-aaral mo. Tutukan mo pag-aaral mo. Ayun, di naman nakatapos sa pag-aaral. Nag-asawa. So sometimes when we push our children away from the Lord and push them away from the opportunity to use their talents, their gifts, and invest their lives to the Lord, akala natin we're doing them favor eh. No, we're not. Kaya when you see your children having the heart for God, the desire to serve Him, no? Huwag mong pipigilan. Kaya lang tayo, namimili kasi tayo eh. Pagka sinabing, di ba, pagka nakita mo yung anak mo, ba itong anak ko na to? Sabi niya ganun, magaling sa math. Engineer to, paglaki nito. Ito, magaling ito sa science. Magdodoktor to. Itong pangatlo, magaling mga tuwiran nito. Lawyer to, lawyer. Yan. Itong pang-apat na to, bobo to, walang alam to. Magpapastor to. Magpapastor to. Minsan yung latak ang binibigay natin sa Diyos eh. Dahil ito wala naman tong wala naman tong ginagawa. No, wala naman tong binatbat, wala naman tong future. Magpastor ka na lang. Mga kapatid, whenever we dream for our children, let's dream that they will fall in love with God and that they will have a heart to serve the Lord. Yan sana maging pangarap natin. Kaya ang panalangin nitong si Jacob sa kanyang dalawang apo, ay hindi yung yumaman sa Egypt at maging influential at maging mga talagang mahuhusay na mga Egyptian citizen. Alam mo panalangin niya? He invoked the blessing of Abraham and Isaac upon his children. At ang blessing na binigay niya, they will be powerful and multiply in the midst of the earth. And at that particular time, the middle of the earth is Israel. Even now, kapag tinignan mo yung sentro ng buong mundo ngayon, it's Israel. Sabihin, ang kanyang panalangin sa kanyang anak ay hindi lang doon sa Ehipto. Ang kanyang panalangin sa mga anak niya, hindi lang yumaman sa Ehipto, kundi lumaganap sa buong mundo. At sila'y maging daluyan ng pagpapala sa buong mundo. That's the prayer of Jacob for his children. So bilang mga magulang, tayo naman mga magulang, kanina nakita natin, the blessing is sought. Yung mga anak natin, dapat tayo, you follow and you pursue your parents for the blessing. You seek the blessing of your parents. You seek the blessing of God, first and foremost.
And then pangalawa, nakita natin dito sa mga parents naman, we ought to share the blessing to our children. And the best way to bless our children is not just to provide them material blessings. Hindi lang yung pag-aralin mo, tapos na pagkatapos nun. So, itong si Jacob, nakita natin dito how he led Joseph and he led his 2 grandchildren to the Lord. Parents, no? The best way to share the blessing to your children is to lead them. Kasi pwede namang nung sinabi ni Joseph na, Tay, mali po yung kamay ninyo, dapat nasa kanan, sa kaliwa. Ay, ganun ba? Pwede niya ibalik eh. Kasi he conceded. But Jacob did not concede. Sabi niya, no. Ito yun eh. Itong sabi ni God eh. Ganito eh. So there's one good thing about Jacob that we see here is in that he leads. He's a leader. Ang isang malungkot sa ating pamayanan sa pagkakataong ito, sa pagpapamilya, ang mga magulang ay takot sa mga anak. Ang mga magulang ayaw ng confrontation, ayaw ng conflict. Kaya kapag may mga tension, pinapaubaya na lang kung anong gusto mo. Ayaw mo umattend ng church, sige. Kung ayaw mo, wag mo. Ayaw mo magbasa ng Bible, di okay lang. Parang it's so easy for us to concede. We don't take the alpha role. You take the lead. Hindi yung kung ano na lang yung gusto nila. Dapat sinasabihan natin, dapat nagbibigay tayo ng direksyon sa ating mga anak. Hindi yung kung ano lang yung maibigan nila. Kasi yun ang isang lacking sa pamilya. Overmanaged but underled. They need leadership in the home. Alam nyo, makikita yan sa isang, kung sino leader, makikita yan sa pagkain lang Diba, yung mga anak ninyo, maliliit pa, di ba? Pagka kakain na, sino nasusunod? Di ba madalas ang nasusunod yung anak kung anong gusto? Fried chicken, puro fried chicken. Hotdog, chicken nuggets. Di ba? Kasi yun ang paborito nila spaghetti. Pero ang palaya. Doon pa lang malalaman na kung meron kang alpha role bilang tatay, bilang nanay. Sa pagkain pala, magkakasubukan na Kung masyado kang, di bali na, ayaw naman ng anak ko ng ampalaya, di ako na lang kakain. Yung pong aming mga anak, 3 sunod-sunod yun Si Yalel, si Yandra, si Aliana. No? Nung maliliit po yan, talaga nagluluto kami ng ampalaya. At sa harap ng hapagkainan, wala po sila magawa. Talagang kakain sila ng ampalaya. Puwersahan po talaga yun. Maliliit pa Puwersahan po yan. Kaya makikita mo si Yandra, no? Ay kumakain ng palaya habang lumuluha. Si Aliana, ganun din, umiiyak habang kumakain ng ampalaya. Si AB, nung sumunod na, yan din, pinapaiyak ko rin yan pagkain ng ampalaya. Kasi sabi ko, pagtandaan ninyo, kakain din kayo ng ampalaya. Kasi sabihin ng doktor kumain kayo ng ampalaya, kumain kayo ng okra, panlaban sa diabetes, no? Kakain ka rin Di ngayon pa lang kumain ka na. Amen. Mukhang may tinatamaan dito. So doon, pagkain pa lang, nasusubukan ka na bilang tatay, bilang nanay. Hindi nasusunod yung sinasabi mo kasi nga, pinagbibigyan mo na lang Pinagbibigyan mo. Bahala na, sige na.
Later siguro matututo naman. Eh, hindi po. Pagka maliliit pa yung mga bata natin, mga young parents dito, kailangan nila ng discipline. Ganitong discipline na kailangan nila. Ang freedom na kailangan nila, ganyan. Ganyan ang discipline. Ganyan ang freedom. Ngayon, habang lumalaki sila, no, kumukonti yung discipline, pero lumalaki yung freedom. Kinakalibrate mo yan, unti-unti. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, you set them free. Kasi nailagay mo na yung pundasyon sa kanila eh. Pero yung hindi mo sila kinokorek, hindi mo sila sinasabihan, no? Ay, hindi tama yon. Kasi inisip mo, malaya naman ang society ngayon, ano? Malaya naman ang mundo ngayon. Ano? Let them choose whatever they want. I'm not saying that, parents should lord it over your children or control your children. Na malalaki na, kinokontrol mo pa. I'm not for that. Yung aming po mga anak, they chose their own career. Pwede na namin puwersahin, Yalel, magpastor ka. Yanra, magpastor ka. O, Aliana, mag-Christian education ka. Pwede naman namin sabihin ganun, pero hindi namin sinasabi yun. So we allowed them to choose their own path. Kung ano yung leaning nila, interest nila, at sagot ng Panginoon sa panalangin nila personally, they pursue their path. Kasi ang hirap nung pupuwersahin mo yung anak mo, no? Kuhanin mo tong kurso na to. Bakit? Yung kasi yung kurso mo before. So gusto mo pare-pareho kayo. O kaya gusto mo ganito. Papasok yan pero pilit na pilit. Gagraduate yan pero mag-iiba ng kurso pagkatapos. Mag-iiba ng direksyon. So sayang, di ba? Sayang ang panahon. Okay. So the best way to lead your children, to serve your children and to share to them is to lead them, no? At yung leadership na yan, may calibration yan ng balance ng discipline and freedom. And I pray that parents here, no, ay talagang we lead our family to the Lord. Okay. Are we learning, mga kapatid? Amen. Okay. So, una nakita natin, the blessing is sought. Mga anak, habulin ninyo ang blessing from the Lord and from your parents. Number 2, no, the blessing is shared. Parents, wag mong pagkaitan ng blessing ang iyong mga anak. And the blessing is favor, position of favor, no? Wag mong ipagkakait sa iyong mga anak yan. At panghuli, mga kapatid, the blessing is sealed. The blessing is sealed. Look at verse 22. Sabi sa verse 22, by faith, Joseph at the end of his life made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. We all know Joseph. Tama ba? We all know Joseph. At alam natin kung ano ang kanyang mga accomplishments. Tama? We know him na isang teenager na ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ethiopian, dinala sa Egypt, naging slave. Okay? Alam natin yung story. Pero kahit naging slave siya, siya'y umangat, di ba? Umasenso, no? Dahil kasama niya ang Diyos. Naging kanang kamay ni Potiphar, no? Kaya lang na gustuhan ng misis, kinasuhan ng rape, na bilanggo. Pero kahit sa bilangguan, umangat din. Naging kanang kamay ng warden, no? At eventually, dahil sa kanyang katapatan, no? Binless siya ng Lord. After 2 years, kahit nakalimutan siya nung cupbearer, no, he was catapulted to the palace and became the prime minister. Nailigtas niya ang kanyang 72 na mga kamag-anak kasama ang kanyang tatay na si Jacob mula sa taggutom. At nailigtas niya ang buong Ehipto sa kahirapan. At nailigtas niya ang buong mundo, no, sa kagutuman. Di ba ang ganda ng mga accomplishment ni Joseph? And if ever you will mention his name as part of the Hall of Fame, dapat hindi mo makakalimutan yun, di ba? Kasi yun yung matinding accomplishment ni Joseph. Tama ba? Tama ba? Kumbaga, yan ang mga trophy niya eh. Yan ang mga trophy niya. Yan ang pinagmamalaki dapat. Yung trophy na yan, na naging leader, yung ladder of success, no? Kita mo yung tagumpay niya, yung promotion niya, naging prime minister siya. Grabe, ang galing, di ba?
Dapat yun ang trophy niya. Pero pagdating dito sa Hebrews chapter 11, you will notice, hindi yun ang minention. Bakit kaya? Di ba pagka binabanggit ang pangalan, yung contribution ng laging mataginting. No? Yan ang dapat na mention eh. Pero ba't hindi yun ang minention? Sa halip, ang minention ay ganito. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the Exodus. Oh. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung Exodus kay Joseph? Alam niyo kung gaano ang span nun? It spans 430 years. 4 centuries. Yung vision na nakita ni Joseph ay 4 centuries down the line. At yun ang mas may value sa tingin ng Diyos. Kaya tayo, minsan, iba talaga yung pagbibigay natin ng value di ba? Ang value natin, na-promote si Joseph, praise the Lord, di ba? Sumikat si Joseph, praise the Lord. Yun ang gustong-gusto nating balita Pero yung makita mo beyond the generation of Joseph, yung makita mo, beyond his own family, and blessing the next generations, we don't see that. Kasi nga, nearsighted tayo. Pero ang pinakamatindi pala na highlight ng kanyang buhay ay nung mamamatay na siya. At nag-prophesy siya na dito sa Egypt, aasenso kayo, pero darating ang pagkakataon, aalipinin kayo, pero doon sa pag-aalipin sa inyo after 400 years, ililikas kayo. Yun ang ibig sabihin ng Exodus. Ililikas kayo palabas ng Egypt at paparoon kayo sa promised land. At kayo'y magiging bayan ng Diyos. The best news ever. You will be the people of God. Kaya ang kabilin-bilinan niya, sabi niya, yung buto ko, dalhin nyo dalhin nyo sa promised land. Kasi hindi ako para dito sa Egypt. Para ako doon sa promised land. Yan yung covenant ni God sa ating lolo Abraham, sa ating lolo Isaac, at sa ating tatay na Jacob. Kaya habang lumipas ang panahon, mga kapatid, patay na si Joseph, may mga bata na mga maliliit na nagtatanong. At ang tanong nila ganito, Tay, bakit yung ataol nandun pa? O bakit yung urn or what? Or yung casket ni Nunong Joseph, nandyan. Ba't hindi inililibing? No, bakit? Bakit nandyan lang yan? No? Sasabihin ng mga tatay, kasi anak, ayaw niyang mailibing sa Ehipto, gusto niyang mailibing sa Promised Land. Kasi isang araw, babalik tayo doon. So yung ataol ni Joseph ay isang simbolo ng pag-asa o simbolo ng pangako ng Diyos na hindi tayo dito. Hindi tayo dito. Hindi ito yung destiny natin. Temporary lang ito. Transition lang ito. Ang talagang destiny natin is the Promised Land. At yun ang inangkin ng mga tao for 400 years, believing what Joseph declared. That God has set us apart as a nation, and God will give us our own land. And we will be a strong nation, and we will be a blessing to the nations of the world. Amen? I just pray that God will give us the same vision. Mga magulang na nandito. When you look at your children, huwag mo lang tingnan yung children mo. Panalangin mo yung magiging apo mo. Panalangin mo yung magiging apo ng apo mo. No? At ano kaya magiging buhay nila sa pamamagitan ng buhay mo? Anong investment ang mailalagak mo sa kanilang puso? Anong bagay yung pwede mong ipamana na hindi pwedeng nakawin ng mga magnanakaw? Anong pwede mong itanim sa iyong mga anak na hindi pwedeng kuhanin ng mundo? Ano yung bagay na pwedeng hindi mawala
no? Hindi maluluma, hindi mauubos, no? Isang bagay na mamanahin ng anak mo, mamanahin ng apo mo, mamanahin ng kaapu-apuhan mo, hindi material na bagay. Pero isang bagay na pagkainangkin nila, no? Talaga magtatagumpay sila. Dahil kasama nila ang Diyos. Yun yung pananampalataya. Kaya sabi, by faith, by faith, by faith. When we look at the passage, it's by faith. It's all by faith. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau. By faith, Jacob blessed the two sons of Joseph. By faith, Joseph prophesied that there will be exodus, that they will become a mighty nation, and that they will become a blessing to the nations of the world. Dalangin ko sa bawat anak na binibigay ng Panginoon sa iyo, whether physical, biological children, or spiritual children, you're looking at a nation. You're looking at a mighty, mighty nation. Ang isang binhi na yan, ay hindi lang isang pamilya, kundi isang angkan, isang barangay, isang syudad. Kaya napakahalaga ng lumalabas sa bibig natin. Tama ba? Napakahalaga ng lumalabas sa bibig natin. Anong lumalabas sa bibig mo? Huwag mo na sanang hintayin yung mamamatay ka na tsaka ka magre-release ng blessing. Ngayon pa lang, mag-release ka na ng blessing sa iyong mga anak. Amen. Mag-release ka ng blessing sa mga disciples mo. Mag-release ka ng blessing. Kasi it will go a long, 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 long way. Amen? Kaya lang, ang bukang bibig natin, hindi blessing eh. Ang bukang bibig natin, reklamo, complaint. No? Mahirap para sa atin magsalita ng mga magagandang mga bagay. Tama ba? O halimbawa lang ganito, what is the hardest for you to say? Ha? Ano ang hardest for you to say? Is it, I love you? Yung ba mahirap kang sabihin para sa'yo? Or, ano pang mahirap sabihin para sa'yo? I was wrong? I'm sorry? Mahirap ba sa'yo mag-apologize? Or, I need help? Ano mahirap sabihin sa'yo? O, itong sauce na ito. Worcestershire sauce. Yan ba ang pinakamahirap sabihin para sa'yo? Ako rin, di ko rin may pronounce. Or, I appreciate you. No? Ano? O, sa lima na yan, anong pinakamahirap sabihin? I pray that we will learn to speak blessing. No? Sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. The tongue has the power of life and death. Sa labi mo, lumalabas, namumutawi, buhay o kamatayan. Ang bawat salitang binibigay mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, pwedeng mabuhay siya o kaya pwede siyang mamatay. Ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig para sa mga tao sa iyong paligid, lalo sa mga disciples mo, they can give life or they can bring death. These three, no? Isaac, Jacob, and Joseph, they made positive declarations in spite of their dark situations. Na kahit negative yung mga situation na nakikita nila at nararanasan nila, itong tatlo na to, they were able to speak positive words because they have positive outlook in life. No? It was, I think, Anthony Pangilinan nagsabi na, mag-iingat ka sa mga declarations mo, no? Yes, you can say negative things which are real. But, dapat, tapatan mo yan ng positive.
words at mas marami. For example, I am sick. May sakit ako. Reality yun eh. Tama ba? May sakit ako. Pero wag kang hihinto doon sa may sakit ako. Dapat, dadagdagan mo ng katotohanan, panibagong katotohanan, totoong totoo. Ano yun? Ang Diyos ang aking manggagamot. Totoo na may sakit ka, pero totoo din na ang Diyos ang manggagamot. Amen ba? I am bankrupt. Totoo din yan. Pero wag kang hihinto doon. Dagdagan mo, sabihin mo, but God is my provider. Bountiful provider. Amen. Okay. I am depressed. Totoo yun, nadidepress ka, nalulungkot ka, you're discouraged. But God is your peace. God is your encouragement. Amen. So kapatid, hindi ko sinasabing i-deny mo yung reality. No? Tingnan mo yung totoo, makatotohanan ng pagtunghay sa kung ano nangyayari sa iyong buhay. No? There is conflict maybe, but God is a God of reconciliation. Lagi mong i-end on a positive note. Lagi mong i-end on a positive outlook. Why? Because the blessing is sealed. Paano naging sealed yung blessing? The blessing is sealed in Christ. Kaya we can say that, we can have that declaration. Hindi dahil lamang sa optimistic tayo or positive thinker tayo. Hindi yun eh. Kaya natin nasasabi ito sapagkat once in the history of man, no? Mula sa bayan ng Israel, mula sa makapangyarihang Israel, pinanganak ang Mesiyas. At yung Mesiyas na yon, na namatay dun sa krus ng Kalbaryo, itinigis ang kanyang dugo. Ang kanyang mayamang dugo, yun ang naghugas sa ating kasalanan. Kaya nga tayo, kahit makasalanan, pwede tayong mapatawad. Pero hindi naging madali sa Diyos para patawarin tayo. May presyo para sa Diyos. Merong binayaran ng Diyos para tayong mapatawad. Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil lang sa mahabagin ng Diyos at naawa sa'yo at sasabihin sa'yo, sige, kalimutan na natin yung ginawa mo. Tao ka lang, naintindihan kita. O sige, peace na lang. Hindi ganun eh. Kailangan mayroong mamatay eh. Kinakailangan may magdusa, kinakailangan may makaranas ng impyerno. At si Jesus yun. Siya ay isa sa lahi, no? Lahi from Abraham, Isaac, at Jacob, at Joseph. Nanggaling po ang Mesiyas. At ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, no? Blessed, praise be to the Lord God who chose us, no, from the beginning and has blessed us with all heavenly blessings in Christ. Itong blessing na ito, silyado. Itong blessing na ito, sigurado. Itong blessing na ito, hindi alatsamba. Itong blessing na ito, ibinigay dahil kay Kristo. Amen. So the blessing is sealed. Sealed by the blood of the Lamb. And Jesus Christ is the one who made it possible. Kaya kapatid, kahit may mga real experiences tayo, mga painful experiences tayo, meron tayo mga karanasan na talagang you feel anxious, you feel worried about what's happening, but don't end there. Don't end there because God is a God of blessing. At kapag si Jesus ay nasa iyong puso, si Jesus ang iyong naging Panginoon at tagapagligtas, sigurado yung blessing. I'm not even talking about material blessing, but the blessing that will give you every blessing, every other blessing that you will ever need. Because of Jesus Christ. Amen ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya tandaan natin itong tatlo nito mga kapatid. The blessing is sought. We must run after the blessing of God, but we must pursue the blessor. Number 2, the blessing is shared. Huwag mong kimkimin. You don't live for yourself. Think generations. Think children and grandchildren. Biological and spiritual. Share it. And then the blessing is sealed. Not just for one generation, 2, 3, 4, but even down the line, thousands of generations. The blessing of the Lord will be upon you. Amen. Let's read again the passage.
No? Basahin natin sabay-sabay. Again, the passage. Ready, go. By faith, okay? By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. And by faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. May we be a people of blessing. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong mayamang salita sa amin. And Lord, we're supposed to be a people of blessing. But the way we live our lives, the way we see what's happening around us, Lord, parang we are short of being a blessing. Lord, we want your blessing. Not material blessing, Lord, but your favor. That whenever you look at us, Lord, you look with a smile on your face. Kapatid, if you want the blessing of the Lord, you can have it now through Jesus Christ. If you want that blessing, if you want yung selyado na blessing ng Panginoon na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin, hindi natutunaw, hindi nawawala, hindi nauubos, itong blessing na ito ay galing sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At pwede mo itong mata mo sa pamamagitan niya. If you want this blessing, can you just raise your hand? I'd like to pray for you. If you want this blessing, this unconditional blessing, this irrevocable blessing, itong blessing na ito that cannot be snatched away from you, cannot be robbed, cannot be taken away from you, this blessing that will forever grow. And this blessing will be replicated, no? And flow. It will flow down the line to the next generations. Receive this blessing from the Lord. Just raise your hand. Yes, hallelujah. Hallelujah. Praise God. I see your hands. I see your hands. Hallelujah. Amen. Praise. Pwede na ibaba mga kamay. Hallelujah. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Lahat na nagtaas ng kamay, can I invite you to come here in front? And let's pray together. Now, if you want to be a blessing to the next generation, can you just come here also in front and say, Lord, I want to be a blessing, not just to my children, but to my grandchildren. Hindi lang sa aking mga anak, kundi sa aking mga apo. And I want to be a blessing, not just to my immediate family, but I want to be a blessing, Lord God, to other families, to my spiritual children, Lord. Kapatid, ang blessing na ito, hindi mo pwedeng makuha kahit saan eh. This blessing does not come from the government. This blessing does not come from the philanthropist. This blessing does not come from, rich people. But this blessing comes from the Lord. And that's exactly what we need. When you have the blessing, mahahawi ang mga hadlang. When you have the favor of the Lord, there will be breakthroughs in your life. When you have the favor of the Lord, you will have success. But even if you fail, the presence of the Lord, the blessing of the Lord is still with you. And that's more than enough. Recognize that Jesus is the source of this blessing. Pwede bang taas natin ang ating kamay sa Panginoon? Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, kailangan ko ng blessing mo. Maaari po ba ipatong mong yung kamay sa aking ulo at igawad mo ang iyong blessing? Dahil kay Jesus na nasa aking puso, aking tagapagligtas at Panginoon, selyohan mo ng iyong dugo ang pagpapalang ito. At gawin mo akong blessing
sa mga tao sa aking paligid. Blessing sa aking pamilya. Blessing sa aking mga anak at magiging mga anak. Blessing sa bansang Pilipinas. Blessing sa buong mundo. Salamat po, Panginoon. Masumpungan mo nawa ako na mapagkakatiwalaan na tumanggap ng blessing sa iyo at magpasa ng blessing sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Pwede bang lagay mo yung kamay sa dibdib, malapit sa iyong puso? Let me just pray for you. Father God, we pray. Let your blessing flow upon your people right now. Touch everyone. Touch every heart, Lord. And make us humble to depend on you always, to kneel before you so we can receive this blessing from you. So that whatever we do, Lord God, whether we work, we serve, we study, we play, whatever we do, Lord God, it will be blessed. At salamat, Panginoon, because yung blessing na ito na binibigay mo ngayon, beyond material blessing, Lord God, will pave the way for our destiny. Will pave the way, Lord God, for the best things that you have prepared for us. Will pave the way, this blessing will pave the way so that we can become more like you. This blessing, Lord God, will bring us closer to you, Lord, so that we will fall in love with you more and more and more. Lord, we receive this blessing. We receive this. And we will pass this blessing to the next generation, Lord. Thank you, Lord, for trusting us. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord right now. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you
So Lord, whose love endures through generations. yes, oh Jesus. I know that you will keep your covenant. Amen, Lord. We know that you keep your covenant. Amen. Amen. Lord, you're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And you're the same God that we have right now. Lord, dalangin po namin, since we know you as our God, just like Abraham, Isaac, and Jacob, and even Joseph, Lord, dalangin po namin, maranasan ka namin kung paano naranasan ka nila. At maranasan din ng aming mga anak kung paano kang naranasan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ni Joseph. At maranasan ka rin ng aming mga apo at kaapu-apuhan na ikaw ay buhay na Diyos. Lord, buhay na Diyos, makapangyarihan, mapagmahal at banal. Ito ang aming dalangin, Lord, and we dedicate to you, Lord, our children and our children's children for the glory of your name. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. Can we shout a shout of praise? Hallelujah! 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 Praise God. Amen. Pwede na po tayo maupo. Let's have some moment of reflection. Answer this reflectively. And if you want, you can write it on your journal. Number 1, in what area of your life do you need God's blessing and favor? Saang area ng buhay mo kailangan mo ng blessing ng Lord? And then number 2, how do you secure the blessing for the next generations? Anong plano mo so that the next generations will be blessed? And then pangatlo, what changes must happen with what comes out of your mouth? Ano mga kailangang pagbabago sa mga lumalabas sa iyong bibig? Let's reflect for a minute or two.